Hi, good morning. Magandang umaga rin sa inyo at magandang umaga sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Yes, ma'am. Okay, Ah, ma'am. Ito, ma'am, inimbestigahan na raw po ng ombudsman ang 26 na kontratista na andyan po sa House of Representatives. Matanong naman po namin kayo, isa ba ho kayo doon o hindi ho kayo kasama doon, ma'am? Um, Hindi ko po alam pero sa pagkakaintindi ko ay hindi ako nasama dahil wala akong natanggap na any subpoena. Okay. Pero, Actually aha, kami hindi rin namin alam sino yung 26. yung 26. hindi po nagbigay sa inyo ng pasintabi ang house na ma'am, ibibigay namin yung SALN ninyo sa Office of the Ombudsman. Ay, yung SALN naman, matagal na yon na nung naungkat yan, marami naman kami na nag-signify na, o sige, ibigay yan. If you Oo. remember, Speaker Boji D, na unang nagbigay. Mm-mm. No? And yung marami yung iba no, na nag-signify din. Unfortunately, siguro, yung dun sa communication line, nagkaroon ng misunderstanding na hindi binibigay. Opo. No? Pero ano yon naging nagkaroon ng meeting na open. Marami ang nagbigay ng pahintulot. Mhm. Okay. Ma'am, dito lang, may recent pronouncement din po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Hindi na lang matapos nila matanggap yung 26, ang gusto na ng Ombudsman, makuha po ang lahat ng SALN ng mga kongresista. Ano po ang tugon dito ng House of Representatives? I cannot speak in behalf of the whole Congress no Yes. kasi hindi yan na mitingan at nausapan. Mm-mm. Pero dun sa mga nakaraang buwan, nakaraang weeks, marami ang nagbigay ng pahintulot. So I don't see anything wrong with that. Mhm. Hindi naman po pwede kasi the law applies to a few, Mm-mm. but some are exempted. Pero hindi Sa po, pananaw ko po yan ang nangyayari. opo, hindi po ba dapat magkaroon ng iisang stand ang House of Representatives leadership dito na, o sige, manindigan tayo, ibigay natin lahat ng kopya ng SALN ng buong House? That was already done before, a few months ago. If you can remember, Mhm. nauna nga naglabas si Speaker Boji D. At marami pa dun yung ibang sumunod at nagbigay ng pahintulot. Okay, ma'am, sinasabi marami daw pong mga congressman na kontratista at the same time, ano? Nalalagay kayo sa hot seat dahil dun sa flood control scam. Isa ho ba kayo doon, ma'am, o hindi? Hindi kayo ba Hindi po ako hindi, kasama hindi kayo doon. kasama, Kaya lang hindi I kayo would kasama like doon, to oo. respect no, yung aming mga colleagues na alam naman namin no, na napapadalhan na ng mga subpoena Mm-mm. at naiimbestiga. Kaya nga, sa pananaw namin, it's the best forum. Kasi kung una, di ba, ang sabi, ang daming ghost. Tapos, hindi naman pala, mali pala ang geotagging or whatever they call that, yung app ng departamento. Pero meron talagang iba, no? Mm-mm. I believe ang naging problema, yung mga aligasyon na bentahan ng project. Kasi Yes. doon nangyayari yung substandard and even ghost projects. Now, on the issue of those being investigated, ako naniniwala ako it's the best forum no para talagang ma-determine kung sino ang mga may sala, sino ang involved at sino ang hindi. Mhm. Hindi dapat tinatalikuran yung mga investigasyon because it's an opportunity to show that you are not guilty. Ang House ba hindi nagsasagawa ng sarili ninyong investigasyon doon po sa, maaari sa Ethics Committee, Weng, di ba? Oo. Wala ba kayong ginagawang ganong klase ng pagsilip sa inyong mga miyembro? Ang Ethics Committee kasi kapag may complaint, talagang iniimbestigahan yan. Mhm. Pero hindi naman pwedeng ang Kongreso ay, alam mo, mamamalisyahan kasi yan eh. Kung merong kasamahan na iniimbestiga at pumasok ang leadership ng Kongreso, it can be misunderstood as meddling in the case. Wala namang, hindi naman kapareho ng Office of the Ombudsman at ng mga korte Mm-mm. na they are equipped with all the powers and all the capable people to do such an investigation. At saka ma'am, based yata sa ethics rules, di ba, hindi na pwedeng pumasok ang ethics committee kapag meron ng process sa isang hiwalay na judicial body gaya ng ombudsman. Yes, kapareho rin yan sa mga eksekutiba. O Oo. kapag merong opisyal na iniimbestiga ng ombudsman, Mm-mm. hindi pwedeng, kunyari, may USEC or ASEC, iniimbestiga ng ombudsman. Kapag pumasok ang secretary Mm-mm. at inimbestiga yan, automatic ang nangyayari sa pagkaintindi ko bibitiwan yan ng ombudsman. Mhm. So,
mamimisinterpret na nagkakaroon ng cover-up. Okay. Mhm. Doon po sa 26 muna, nauna na pong kinuna ng SALN for the purpose of investigating them dahil sa flood control issues or infra projects. Magagarantiyahan niyo po sa taong bayan, Deputy Speaker, na hindi sila po protektahan ng House of Representatives? They will be given their fair chance to air the truth, no? Kasi ang pagkakaintindi ko lang, no, based dun sa ibang mga, syempre, magkakilala dahil nga colleagues, Opo. napapadala ng sabina at kaakibat siguro doon sa sabina, yung mga papeles na hinahanap, Mhm. kaugnay doon sa mga alegasyon. Mm-mm. So it's not only SALN. Opo. Yan yung pangkabuhan kung ano man yung mga alegasyon na ando doon. At kung kailangan po ang kooperasyon ng liderato, ibibigay niya yun sa Office of the Ombudsman. Kahit pa ang masasagasaan sa investigasyon ay miyembro po ng Kamara. Yes, we will fully cooperate. Pero ito kasing mga papel na ito, wala naman sa Kongreso. Mhm. Especially if it has something to do with infrastructure projects na malamang nanggaling na sa DPWH or naibigay na ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ma'am, doon sa pagkuha ng SALN ninyong lahat, ngayong 318 po kayo, di ba? Na lahat ng mga kongs, district and Yung update, party list. yeah. Alam ko kasi marami na rin yung nagbigay. Yes. Pero hindi niyo po naiisip na parang ano ba to, witch hunt ng Office of the Ombudsman? Wala naman pong ganon na sa pantaha ang Kamara. Hindi naman dahil parte yan ng kanilang trabaho. Ang pagkakaintindi ko, it's also an offshoot nung mga nakaraang investigasyon nga. Okay. Okay. Ma'am, siguro on another subject, binigyan niyo po ng kapangyarihan si Presidente na suspindihin kundi man bawasan yung mga buwis sa petrolyo, particularly yung excise tax. So far, ma'am, meron bang hugot kundi man kayo ba'y natutuwa, nasisiyahan ba kayo doon sa nagiging response ng pamahalaan doon sa problema ho natin sa langis, yung crisis po natin sa langis, and nakukulangan ba kayo sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan sa ngayon? Well, unang-unang hindi perpekto, no, yung response ng ating gobyerno because it's a problem na hindi ini-expect, hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. But if you compare and if we observe, the response of the government in the Philippines is a lot better compared to other countries. Kasi kung makikita mo lahat nagkagulatan, ang medyo masakit lang may mga sitwasyon sa Pilipinas na beyond or yung hindi mo masusolusyonan agad-agad, kagaya ng ating too much dependence on fuel coming from the Middle East. No? Kagaya nung sa kuryente, napakahirap na mataas ang ating ding dependency sa coal. Nagkaroon kasi ng mga paninira, mga misunderstanding, clash of ideas dun sa nuclear power plant. At nagkaroon din ng masilumuot na dinaraanan yung mga nag-a-apply ng solar power system. So ngayon, na nagka-problema, ito pa lang. Ngayon pa lang hinahanapan ng long-term solutions yung problema sa fuel at sa kuryente. In other words, yung problema hindi mo kayang solusyonan overnight. Yes, we understand that. Pero yung immediate solution, ma'am, na nilalapat kayo ng pamahalaan, nakukulangan ba kayo o kontento kayo doon sa ginagawa ho ng ating gobyerno ngayon? It's not perfect but it is a lot better than other countries. Okay. No, kasi kung makikita naman natin kahit papaano nasusustain yung ekonomiya. Nagkataon nga lang na yung isang economic prime mover kasi syempre pag merong mga infrastruktura ang gobyerno, natural na pagdating sa baba, may trabaho yung mga tao. At yung indirect jobs, no, kagaya ng mga nagtatanim ng gulay, yung manok, mangingisda, lahat yon na nagbibigay ng pagkain or even the logistical support na bumubuhay sa mga lokal na ekonomiya sa bawat bayan. Nagkataon lang talaga na nagkaroon ng mga investigasyon and na-delay nga yung implementation ng ibang infrastructure projects. Kasi kaakibat naman dyan yung accountability. Kaya yun lang yung medyo nakadagdag sa burden. But everything is being fast-tracked na para magkaroon ng dagdag na trabaho sa baba. At yung mga ayuda na naibibigay,
ay tama naman na talagang targeted. Nakita lang na syempre yung iba may mga reklamo. Pero kung titingnan mo kasi, meron din kasi mga sectors nga sa atin na wala pang official database. Kagaya farmers, fishermen, hanggang ngayon, mali-mali ang mga database. But this is not a fault of the current administration or of the previous. This is a long time problem of our country. Ito yung mga drivers. Yung iba, syempre sasabihin, hindi, marami kami. Pero ang talagang officialist ay yung may prangkisa. Okay. Andun pa yung isang problema. Kasi yung may-ari ng jeep or may-ari ng tricycle, hindi naman siya ang nagdra-drive. So nagkakaroon ng problema, kanino ba Yung yung ayuda dun sa operator, owner sa or sa driver. driver? Hindi ba dapat sa driver? So ito yung mga challenges sa baba. Yung iba rin, nagkakaroon niya ng dalawa alternate drivers kasi para umaandar siya ng mas mahabang oras, kumikita yung may-ari ng vehicle. Alright. Deputy Speaker, we thank you so much for your time, ma'am. Salamat. Good morning, at magandang ma'am. umaga po Thank sa inyo. you. Thank you. Maraming salamat. God bless. God bless you too. Si Iloilo 1st District Representative Janet Garin, Deputy Speaker, House of Representatives.